Hindi ko nga lubos akalaing Kanole. Sa tanda kong to may magkakagusto pa pala sa akin. Iba ka talaga, Tata Valencio. Siyempre. Pero hindi natin papatulan ng dalagitang yon. Baka mamaya sabihin pa ng magulang nun eh. 'Di ba? Tama. Oh, may bisita ka. Magandang hapon po, Tata Valencio. Oh, Reggie. Hapon na. Bakit nandito ka pa? Baka hanapin ka na naman ng nanay mong madiwara. Wala po si inay tsaka po si itay. Nagpunta po sila sa bukid. Magpapatubig daw po sila. Ganun ba? Siya nga pala, Kanole. Siya si Reggie. Ang batang matyagang nagpupunta rito sa bahay. Ewan ko ba kung bakit ganun na lang kasigasig ang batang to. Hindi ko mawari sa kanya kung bakit gustong gusto niyang pinapanood ang panggagamot ko sa mga tao. Ganun ba? Sa nakikita ko sa batang yan, magiging albularyo din siya balang araw. Ganun ba? Halika, pumasok ka rito, Reggie. Salamat po, Tata Valencio. Ang batang si Reggie ay walang ibang iniidolo kung hindi ang matandang albularyo sa kanilang barangay na si Tata Valencio. Katunayan, nagagalit ang magulang ng bata sa tuwing pumupunta ang batang yon sa bahay ng albularyo. Hindi naman daw kasi totoo ang ginagawa ng matandang yun. Lahat daw kasi na yun ay purong panlilin lang. Yung mga magulang kasi ng bata, hindi pumapalya sa pagsisimba tuwing sasapit ang araw ng linggo. Kaya't masasabing kontra sila pag-usaping albularyo. Tata Valencio, may darating po ba kayong pasyente mamaya? Meron. May nagpasabi sa akin kaninang umaga. Darating daw sila. Anong sakit? Nakulam daw. Sa palagay ko hindi basta kulam yon, Kanole. Kasi ayon sa sinabi nung nagpasabi sa akin kaninang umaga, lumalaki raw yung tiyan. Tapos yung pusod nung pasyente may lumalabas na uod. Ha? Kakaiba yun ah. Kaya nga Hindi nagtagal dumating na ang inaasahan nilang pasyente. Maya-maya pa. Gumanon yung pasyente. Ang batang si Reggie ay biglang nagtago sa likod ng albularyo. Bakit siya gumanon? Huwag kang matakot. Hindi ba't sanay ka naman na? Opo, pero parang iba po itong isang to. Huwag kang matakot. Normal lang yan. Dalian nyo na. Gusto kong kausapin yung magulang ng taong to. Ang nagsasalita yung pasyenteng may malaking tiyan. Hindi pa man ito tinatawag ng albularyo pero kusa na itong sumapi. Anong sasabihin nyo sa akin? Mga katulad lang din ng katanungan sa iba. Ano bang problema, kaibigan? Bakit mo naman pinalalaki ang tiyan ng taong to? Tinatanong kita. Ano bang problema? At walang nakakatawa. Meron. Una, hindi tayo magkakilala. At hindi tayo magkibigan. At kung itatanong mo dahilan ito, ang taong to, inagaw niya ang asawa ng apo ko. Kaya't nararapat lang na palakihin ko ang tiyan niya. Hindi magtatagal. May lalabas na malaking banakon sa katawan niya. Pwede akong mamili. Pwedeng sa bunganga o kaya sa likod. At kapag lumabas ang banakon, sinisiguro ko, mamamatay ang taong yan.
Sobra ka naman, kaibigan. Hindi ka ba natatakot sa Panginoon? Ha? Sino bang hindi matatakot sa Diyos? Pero dahil sa kasamaan ng taong to, siya ang nagtulak sa akin para gawin ang mga ito. At ikaw matanda ka, huwag kang magpaloko sa pasyenteng to. Makasalanan siya. Sa oras na pagalingin mo siya, nakakasiguro kong papatay siya ng tao. Ganun ba? Hoy, ikaw matanda ka. Lumapit ka rito. Bakit? Lumapit ka, may sasabihin ako sa'yo. Yung anak mo, gumagamit ng anting-anting. Yung mga anting-anting na pang-akit ng mga babae. Hindi niya alam. Yung nakabangga niya, isang mataas na uri ng mangbabarang. Alam mo ba ang kaibahan ng mangbabarang sa mga mangkukulam? Kapag kami ang gumawa, sisiguraduhin naming mamamatay ang tao. Kaya kung ako sa'yo tanda, igayak mo na ang damit pang burol ng anak mo. Igayak mo na rin ang kabaong, tapos ang pupwestuhan niya sa sementeryo. Dahil papatayin ko ang taon to. Ay, wag naman ganon. At bakit wag ganon? Baka hindi mo alam, marami na akong pinatay na katulad mo tanda. Kaya kung ako sa'yo, wag ka nang makialam. Kasi, pati ikaw, pwede kitang idamay dito. At, pati yung batang yon. Ako? Bakit ako? Bakit? Ano ka ba rito? Bakit may duwende dyan sa balikat mo? Hindi ba't disipulo ka ng matandang to? Ha? Anong duwende sinasabi mo dyan? Teka. Sobra ka na. At sino ka naman? Marahil hindi mo ako kilala. Marahil hindi mo nararamdaman kung sino ba ako. Pero pwede ba? Pakiusap. Pag-usapan nyo na lang sa barangay ang problema nyo. Hindi! Anong pakiusapan sa barangay? Ha? Alam mo bang nangyari? Nang agawin ng taong to ang asawa ng aking anak. Nabaliw ang anak ko. Siyempre, gaganti ako. Ngayon, wala nang lunas sa pagkabaliw ng anak ko. Anak mo ba, Apo? Nililin lang mo kami. Paano mo nasabi? Nakakabasa ka ba ng isipan ng tao? Oo, isa rin akong albularyo. At hindi basta albularyo. Hoy, hindi tumatayo ang balahibo ko sa'yo. Kursunada ko yung batang yon. Wag ako. Wala akong kinalaman dito. Wag ang batang to. May masama pala itong plano sa batang si Reggie. Pero bago pa niya magawa yon, inunahan na siya ni Kanole. Umusal ito ng buhay na salita at itinaboy ang nakasapi sa pasyenteng lumolobo ang tiyan. Pagkatapos nun, nawalan na ng malay ang pasyente at ang ginawa noon ng matanda. Yung tiyan nito hinawakan niya at ramdam nitong para bang may gumagapang sa loob. Kanole, may gumagapang. Kaya pa ito. Sige, gawin mo na. Oo, sige. Dahil sa natutulog noon ang pasyente, ang matandang Balencio naglabas ng isang maliit na bote. Sa loob ng bote ay merong langis na hindi basta langis. Pilit na pinalunok ng matandang Balencio ang bote na yun o yung nasa loob ng bote. Nang mailunok ito ng pasyente, maniwala kayo o hindi, may naglabasan sa lahat ng butas ng lalaki. Napakadaming insekto. Kasabay din nun ang pagsuka nito ng dugo
na merong kasamang putol-putol na mga buhok na kulay itim. Yan, sige pa, isuka mo pa. Matapos isuka yon ng lalaki, yung tiyan nito ay mabilis na umimpis. Ayos! May problema pa rin tayo, Kanole. Dahil nabubuhay pa rin ang mangbabarang. Ang dami niyang isinuka. Kukuha ko ng timba, lalagyan ko ng tubig para buhusan. Mabilis na binuhusan ng bata yung isinuka ng pasyente. At kahit madilim na, winalis pa ito ng bata papalabas ng kubo. Magaling ang ginawa mo. Salamat po sa papuri. Bata, alam mo bang ginagabayan ka ng duwende? Oo nga, pagpasok mo kanina, nakita namin may duwende dyan sa balikat mo. Ngayon nagtatago na siya. Po, nako, wala naman po ako nakikitang duwende. Marahil ngayon hindi pa ito magpapakita sa'yo. Pero nasisiguro namin ni Kanole na balang araw, magpapakita sa'yo yan. Manang, pwede mo nang iuwi ang anak mo. Nako, Virgilio, ay maraming salamat. Paano ba kita magagantihan sa kabutihang ginawa mo? Isang simpleng pasasalamat lang po. Masaya na kami doon. Maraming salamat po. Tatanawin po namin isang malaking utang na loob ang ginawa ninyong pagtulong. Naku, wala yun. Likas na sa amin ang tumulong nang walang kapalit. Sige ho, salamat po. Pag-alis ng pasyente, nakadinig sila ng malakas na sigaw ng lalaki sa labas. Kumakatok yon sa pintuan ng kubo. Reggie! Reggie! Oh, may tao. Ay, yung tatay ni Reggie yan. Oh, ikaw pala. Reggie! Hindi ba sinabi ko sa'yo wag kang pupunta rito? Tay kasi, aray! Aray! Ang batang ngayon ay piningot ng tatay niya. Kasabay noon ang paghatak nito papalabas ng kubo. Kitang-kita ang kabastusan na ginagawa ng tatay noon. Pagdating sa bahay, dito ay kinulata ng tatay ni Reggie ang kawawang bata. Ang ginagamit pa nito, yung sinturon na nakasuot sa bewang niya. Aray! Aray ko tayo, tama na po! Anong tama na po? Ang tigas ng ulo mo. Sinabi ko sa'yo na huwag ka nang pupunta ron sa bahay nung albularyong yon. Aray! Inawat na lang ang lalaking yon ng asawa niya. Kaya ito napatigil. Ano ka ba naman? Tama na yan. Kawawa naman yung anak mo. Huwag kang makikialam sa akin, Lunila, ha? Baka gusto mong pati ikaw hatawin ko ng sinturon. Sobra ka na. Lunila, bakit? Hindi ba galit tayo sa matandang yon? Hindi ba't parehas tayong tumututol na pumunta ron yung anak natin? Oo, sabihin na natin ganoon. Pero, hindi naman tamang papatayin mo ni anak mo. Hindi ko pinapatay yung anak natin, Lunila. Dinidisiplina ko lang. O sige na, tama na. Sige na. Nay, bakit ganun na si tatay? Mainit kasi yung ulo niya ron sa matandang Balencio na yun. Huwag ka na kasing pupunta ron. Hindi nangako ang bata na hindi na ito pupunta sa bahay ng matandang Balencio. Hindi rin niya kasi alam sa kanyang sarili kung bakit hangang-hanga siya sa ginagawa ng matanda.
Pagkatapos noon nagkulong na lang ang batang si Reggie sa kanyang kwarto habang tumutulo ang kanyang luha. Bakit ganun sila? Parang hindi sila nagsisimba. Ba't ganun ang ugali ni Itay? Kasi ang tatay mo napapasok ng demonyo ang isipan. Ha? Sino yan? Asan ka? Sino yung nagsasalita na yan? Nandito ko. Saan? Nasaan ka sinabi? Ikinagulat ng batang si Reggie nang makakita siya ng maliit na tao. Nakatungtong yon sa bintana ng kwarto niya. Ano ka? Ang liit mo! Nagsasasayaw pa yon habang nagsasalita. Sino ka ba? Huwag kang matakot! Kaibigan ako! Ako yung nakita nung 2 albularyo kanina. Ha? Duwende! Duwende ka, hindi ba? Oo! Duwende ako! Hindi naman natatakot ang bata sa duwende. Bagkus kinagiliwan niya ito. Nawala ang pagpatak ng luha ng bata nang nakita niyang sumasayaw ang duwende habang ito'y nakatungtong sa bintana. Sabi sa akin ni Tata Valencio tsaka nung lalaking nakasandong puti. Hindi ka pa raw magpapakita sa akin eh. Pero bakit ang bilis mong nagpakita? Kasi sinasaktan ka ng tatay mo. Oo nga eh. Nananakit si tatay. Teka, paano mo nasabing napapasok ka ng isip ni tatay? Kasi alam mo, hindi naman lahat ng nagsisimba nagiging mabuti. Katunayan, yung mga taong palasimba, sila pa nga itong mabilis na napapasok ng demonyo ang kaisipan. Oo, napansin ko yon. Tsaka, pagkagaling ni tatay magsimba, hindi agad uuwi sa bahay. Dediretso sa inuman sa mga kumpare niya. Yun na nga. Mag-iingat ka ha. At kung kailangan mo ng tulong ko, tawagin mo lang ako. Salamat. Ano bang pwede kong ipangalan sa'yo? Tawagin mo na lang akong Ide. Ide? Oo, Ide na lang ang tawag mo sa akin. Sige, magmula ngayon magkaibigan na tayong dalawa ha? Oo, sige. Sa unang pagkakataon nagpakita na kay Reggie ang sinasabing duwende. Kinabukasan paggising nito nakangiti siya. Hindi mababakas sa mukha ng bata ang nangyari sa kanya nung gabi. Oh, magkape ka na Reggie. Tapos mamaya, sundan mo si tatay mo sa bukid. Bakit na ang aga naman doon ni Itay? Hindi kami nakapagpatubig kagabi. Kaya mainit din ang ulo nung kasi naunahan kami sa tubig. Alam niya kasing mapagagalitan siya ni Amo. Ganun ba, Inay? Sige, ano po bang dadaling ko sa kanya? Eto, kape, tsaka tinapay. Pag hindi mo siya nasundan doon, tsak na magagalit na naman sa'yo yun. Sige po, Inay. Bago umalis ang bata, pinaalalahanan ito ng nanay. Sinabi nitong mag-iingat siya dahil madilim pa. Oh Reggie, madilim pa, mag-iingat ka ha? Baka mamaya may umano sa'yo dyan. Okay lang ako, Nay. Lumakad na ang bata bitbit ang maliit na bag. Sa loob noon naroroon ng kape at tinapay tapos sigarilyo ng tatay. Magmula sa kanila halos kulang kalahating oras ang lalakarin ng bata bago niya marating ang bukid na sinasaka nila. Ang ganda talaga ng panahon kapag magang-maga ka naglalakad. Papasikat na rin yung araw. Pagtapat nito sa malaking puno, nagpakita sa kanya ang duwende. Ang aga mo namang lumabas?
Oo, kasi dadalang ko ng kape si tatay. Nagpapatubig kasi. Mag-iingat ka. Pagtapat mo ron sa malaking puno. Ha? Bakit? Anong meron doon? Basta. Pagtapat doon ng bata, ikinagulat niya yung napakalakas na angil. Sinong nandyan? Sinong nandyan? Hindi niya makita kung saan nagmumula yung angil. Hanggang sa sinabihan siya ng duwende na tumakbo na siya. Mabilis siyang nagtatakbo hanggang sa marating niya ang bukid na sinasaka ng ama niya. Tay! Eto na yung kape mo, tay! Lagay mo lang dyan. Naupo muna ang bata sa gilid ng puno. Maya-maya pa lumapit ng tatay niya. Bakit ngayon ka lang? Tay, napabilis pa nga yung pagdating ko eh. Paanong napabilis? Ang na-expect ko, bago sumikat ang araw, nandito ka na. Yung kape, andyan po sa loob ng bag. Akin na. Habang umiinom ng kape yung tatay niya, bubulong-bulong ito na animoy merong kaaway. Mayabang. May araw ka din. Naunahan mo lang ako kanina. Tay, sinong kausap mo? Wala. Pagkatapos ko magkape, umuwi ka na. Tapos mamayang mga 8:00, bumalik ka rito ah. Dalan mo ako ng pagkain. Ha? Opo. Halos hindi makapagsalita ang bata, lalo na't nang huguti ng tatay nito ang itak niya sa tagiliran. Kapansin-pansin na mukhang meron itong nakaaway kanina. Lumakad na yung tatay niya at bumalik sa bukid. Hanggang sa nakita ni Reggie na meron pang kapwa nito magbubukid ang papalapit sa tatay niya. Dinig na dinig niya ang usapan nila, na kung pakikinggan mo ay wala sa normal. Huwag kang mayabang. Nauna ka lang ng konti eh. Subukan mo ako ngayon. Huwag ka masyadong mayabang dyan. Tandaan mo, nandyan ang anak mo. Baka makita ng anak mo kung paano kita patayin. Sus! Kahit malaki katawan mo, dayo, hindi kita urungan. Hala, may kaaway ang tatay. Mabilis na lumapit doon ang bata para pumagitna. Nang makita ito nung lalaking kasagutan ng tatay niya, bigla na lang ito umalis. Magpasalamat ka sa anak mo. Dahil meron pala siyang alaga. Ang sabihin mo, umurong lang yang ano mo. Magkikita pa tayo. Magkikita pa tayo sa susunod na araw, Rolando. Kapag nagkita tayo uli, siguraduhin mong maibubuga ka na. Ang lalaking yon ay dihamak ang taas sa tatay niya. Tapos nakatingin ito sa balikat ng batang si Reggie. O anak, umuwi ka na. Mamayang 8:00, dala mo ako rito ng pagkain na. Ohoy tay. Pagdating sa bahay, agad na sinabi ng bata sa nanay niya ang mga nangyari sa bukid. Nay, may kasagutan dun si Itay. Parang dayo daw yata dun yun eh. Baka yung mayabang na dayo si Benny. Benny? Yung maitim na lalaking mataba tapos matangkad? Oo, mayabang talaga yun. Ayaw nun na nauunahan siya sa patubig. Nay, sabi pala ni Itay, mga 7:00, 8:00 dapat daw nadalang ko na siya ng umagahan. O sige. Pagsapit ng ganong oras, bitbit na ng bata ang baonan. Lalabas na sana ito ng pintuan nang biglang pumasok ang tatay niya. Letsin tao yan. Napakayabang. Ang tagal-tagal ko nag-aantay doon. Di man lang ako pinahalili sa tubig. Magagalit na naman sa akin si amo nito eh. Ano ka ba naman?
Konting lamig lang. Konting lamig? Tapos ano? Di papagalitan ako ni amo. Sasabihin na naman ng matandang amo ko, pinababayaan ko na yung bukid. Hoy! Hoy! Tayo bakit? Ano yung sinasabi nung baliw na yung kanina na meron ka daw alaga dyan sa balikat mo? Ano yun? Ha? Ay, hindi ko alam, tay. Kayo na nagsabing baliw yun, di ba? Baka kung ano-ano na nakikita noon. May araw din siya sa akin. Doon na kumain ng umagahan ng tatay niya. Pagsapit naman ng alauna ng tanghali, muli itong bumalik sa bukid. Nay, kung sabihin na kaya natin kay amo na merong kaaway si tatay, paano kung mapano siya doon? Sige, tara, punta tayo. Nagpunta sila sa bahay ng amo at ikinagulat nito ang sinabi nung magnanay. Ano ka mo, Leonida? May kaaway ba ka mo doon si Rolando? Opo, amo. Nakita nga po nung anak ko yung dayuhan, yung malaki ang katawan na maitim. Ganon ba? Nako. Ay, si Benny yun. Oho, Benny nga raw ang pangalan nun. Sige at pupuntahan ko yung amo niya at kakausapin ko. Salamat po, amo, kasi parang agresibo yung tao eh. Baka mamaya mag-abot silang dalawa ni Rolando. Sige, walang problema ron. Alas 6 na ng hapon hindi pa umuwi ang tatay ni Reggie. Pagsapit pa ng bandang alas 9, dumating na ito at pasuray-suray. Wala ba pagkain dyan, Leonila? Meron. Dalian mo! Nagugutom na ako eh. Mabilis naghanda ng pagkain si Leonela. Tapos, agad itong nilantakan ng asawa niya. Kapansin-pansin ng matinding gutom nito sa katawan. At habang ito'y kumakain, napatingin ito sa batang si Reggie. Hoy, tay, ano tinitingin-tingin mo? Kumain ka na ba? Oo, tay. Kumain ka na pala eh. Huwag kang tingin-tingin sa akin. Sorry, tay. Lasing pala yung tatay niya ng gabing yon. Tapos nang mabitin ito sa pagkain, naghahanap pa siya ng karagdagan pero wala nang maibigay ang nanay. Nagalit noon si Rolando. Pinagbabato nito ang mga kaldero, kawale, baso at kung ano-ano pang nadadampot nito sa kusina. Ano ba namang buhay to? Uuwi kang pagod at lasing. Tapos wala kang makain? Tay, ang dami ng hinain sa iyo ah. Huwag kang magsalita. Hindi kita kinakausap. Bakit ganun si Itay? Kaibigan, Ide. Nasaan ka, Ide? Ang tatay mo ay... Ano? May nangyayaring kakaiba sa tatay mo. Ha? Anong ibig mong sabihin? Hindi maipaliwanag ng duwende kung ano bang nangyayari kay Rolando. Kinabukasan, mainit pa rin ang ulo nito. Leonila, ano ba? Eto na naman ulam? Pumunta ka nga ng palengke. O kaya abangan mo yung nagtitinda dyan ng sariwa. Gusto ko ng karne. Dali mo. Oo. Pagbalik ng nanay niya, meron na itong dala na isang supot na karne. Agad itong kinuha ni Rolando. Akala nila'y iluluto niya ito. Pero nang malingat lang ang magnanay, nakita nilang si Rolando ay pinapangas yung hilaw na karne. Nay, tignan mo si Itay. Rolando! Anong ginagawa mo? Bakit? Nagugutom na ako eh. Pagkatapos noon, dito pa lang ito kumalma. Mabilis itong lego at nagsabing babalik daw siya sa bukid. Pagbalik ko sa bukid, sumunod ka ha? Opo, Itay.
Agad na sinundan ito ng batang si Reggie. Papalapit pa lang siya sa bukid, tila ba kinakabahan na yung bata. Mag-iingat ka. May nangyayaring kakaiba. Anong nangyayari? Hindi ko sigurado. Basta mag-iingat ka. Nakita niyang tatay niya. Nakasalampak ito sa pilapil. Tapos, nakatalikod. Nakita rin noon ni Reggie na merong pinapangas ang tatay niya. Hanggang sa meron itong itinapon at napunta ito sa harapan niya. Ano to? Daga! Ulo ng daga ang napunta sa kanya. Kapansin-pansin din na mukhang buhay pa yun habang kinakain ng ama niya. Diyan ka na pala. Yung kape ko. Sinabi ko yung kape ko. Malaki ang ipinagbago sa ugali ng tatay niya. Katunayan, yung tatay niya ay napakaarte pagdating sa pagkain. Ayaw nito yung hindi masyadong nahugasan ang lulutuin. Pagdating naman sa hugasing plato, ayaw nito yung amoy sabon. Kaya't ganun na lang ang pagtataka ng bata kung bakit kumakain ito ng hilaw na laman. Maya-maya pa, dumarating ang lalaking dayuhan na kapit bukid. Kabang-kaba ang batang si Reggie dahil iniisip niya. Baka mag-abot yung tatay niya at yung lalaki. Pero hindi ganoon ang nangyari. Rolando, eto pa. Aka na yan. Inabutan ng tatay niya ng 10 patay na dagang bukid. Kitang-kita ni Reggie kung paano ito pangasin ng tatay niya. Dito ka pala bubuet. Hindi ho ako bubuet. Yan ang gusto ko, matapang. Bakit mo binibigyan ng buhay na daga si Itay? Malansa yun ah. Malansa nga pero yun ang gusto niya. Hindi ba pare? Ito ang gusto ko. Sarap na sarap si Rolando habang kinakain ang mga patay na daga na meron pang balat. Tay, wag mong kainin yan. Hindi ba maarte ka sa pagkain? Hindi ba't ayaw mo ng malansa? Buiset! Nakakapikon ka na. Umuwi ka na nga! Pag-uwi nito sa bahay, dumiretso siya sa bahay ng matandang Balencio. Tao po. Tao po. Ikaw pala. Ang aga mo yata. Tata Balencio, may nangyayari pong kakaiba kay tatay. Anong ibig mong sabihin? Kasi yung klase ng taong kumakain na po ng hilaw na laman. Samantalang dati po, maarte yun. Yung mga karne gusto niya hugas na hugas. Tapos, ayaw niya nang kumakain ng amis sabon yung plato. Ano kayang nangyayari kay Rolando? Hindi ko nga po alam eh. Pwede po bang pakitignan? Nako, hindi po pwede yun. Alam mo namang kontra yung tatay mo sa amin. Ano pong gagawin natin, Tata Balencio? Teka, bakit hindi ka nagtatanong sa kaibigan mo? Ayan lang naman siya sa balikat mo eh. Oo nga no. Ide! Ano bang gagawin natin? Ano bang nangyayari kay Itay? Sa aking nakikita, mukhang nayanggaw ang tatay mo. Anong nayanggaw? Yanggaw? Sino namang gagawa sa kanya nun? Alam ko, Albularyo. Nararamdaman mo na may bagong saltang aswang dito sa baryo natin. Paano mong... naramdaman ko pero hindi ko siya kilala. Duda ko, siya ang nangyanggaw sa tatay ni Reggie. Ganun ba? Kung ako sa'yo, Albularyo, kumilos ka na. Kasi kapag lumala pa yun, tiyak na dadami ang mayayanggaw dito.
Umuwi ang bata sa kanila. Agad na sinabi sa nanay niya ang nangyayari. Pero syempre ang nanay niya hindi naman naniniwala sa ganon. Ano? Anong yang gawang sinasabi mo dyan, Reggie? Hindi ko alam yung mga ganong salita. Ano ba yun? Salitang Bisaya ba yun? Ilocano? Ano ba? Ano nga ba yun, Ide? Yun ang salitang hango sa lumalabas sa utak ng mga aswang. Teka, sinong kausap mo dyan? Nay. Yanggaw. Yun daw ay hango sa salita ng mga aswang. Anong aswang ang pinagsasabi mo? Tsaka, ano yung yanggaw na yun? Nay, maniwala po kayo sa akin. Kaya nagkaganon si Itay kasi nayanggaw po siya ng aswang. At ang duda namin, yung lalaking dayuhan. Hindi makapaniwala si Leonela sa sinasabi ni Reggie. Wala naman itong ibang tatakbuhan, kung hindi ang may-ari ng bukid. Ano? Nayanggaw ba ka mo? Opo, niyanggaw po si tatay nung dayuhan. Ay, Amo, naniniwala ho ba kayo sa mga ganon? bakit naman hindi, Leonela? Ay, sa pinanggalingan kong probinsya nung ako'y binata pa, muntik na rin akong mayanggaw ng mga aswang na yan. Ibig sabihin, ang amo nila'y merong karanasan pagdating sa mga ganong bagay. Wala namang ibang naisip ang amo nila kung hindi ang matandang Balencio. Sa unang pagkakataon, lumapit doon si Leonela at humihingi ng tulong. Tata Balencio, tulungan niyo naman po kami. Nayanggaw po yung asawa ko eh. Ay, nasan siya? Nasa bukid pa po siya. Mainam. Sige, pupunta tayo sa inyo. Ano pong gagawin natin sa bahay? Baka po mag-aabot kayo. Ay, hindi ako magtatagal. Kukuha rin ako ng anumang gamit niya ron para makasigurado tayo kung talaga bang niyayanggaw ang tatay mo. Pagpasok sa bahay ng matandang Balencio, nakakita ito ng bagong hubad na damit. Tinanong niya ang bata kung ito ba ang suot ng tatay niya kahapon. Ayon dito, iyon nga daw yun. Mabilis na umalis ang matanda, tapos sinabi ng alaga niyang duwende na sundan ng matanda sa bahay upang makita ang prosesong gagawin nito. Madali ka! Kailangan wala kang makaligtaan na detalye. Dapat malaman mo kung paanong gagawin ng matanda. Oo, sige! Pagdating doon sa bahay ni Tata Balencio, yung pinaghubaran na damit ay ibinabad sa maligamgam na tubig. Tapos naglabas ito ng isang kandilang kulay puti at naglabas din ng kulay puting papel. Ano pong gagawin niyo dyan? Basta manood ka na lang. Maniwala kayo o hindi, nang patakan ng matanda yung damit ng tatay niya. Tapos ibinabad doon yung kulay puting papel. May nagkorteng muka. Muka? Muka ng tao po yan? Oo. Yan ang taong gumagawa sa tatay mo. Kilala ko siya. Hindi ako maaari magkamali. Yan yung lalaking dayo na kaapit bukid po namin ngayon. Siya pala. Kilala niyo po siya? Oh, nakita ko siya. Dumaan siya rito nung isang araw at napakasama ng tingin niya. Parang palagay ko alam niyang albularyo nakatira dito. Ganito ang gawin natin. Humingi ka ng advice dyan sa kaibigan mong duwende. Alam kong alam niya ang gagawin patungkol dito. Ha? Opo. Sige na, umuwi ka na. Pag-uwi sa bahay ng bata, laking gulat niya dahil yung nanay niya ay binubugbog ng tatay niya. Hawak-hawak sa buhok yung nanay niya habang sinasakal. Tapos tinatadyakan ang tiyan.
Sinabi ko sa'yo huwag kang makikialam, ha? Rolando, bakit di ako makikialam? Inubos mo na yung mga alagang manok natin. Tay, anong ginagawa mo kay inay? Andito ka na pala. Halika. Hinawakan siya nito sa magkabilang braso at ipinasok sa loob ng bahay. Nilak nito ang kwarto kung saan silang magtatailangan nasa loob. Tay, anong gagawin mo sa akin? Ikaw bata ka. Alam mo bang hindi talaga kita anak, ha? Ano? Imposible ang sinasabi mo. Yun ang totoo. Malandi kasi ang nanay mo eh. Mag-asawa na kami. Nagpabuntis pa siya sa kumpare namin bago mamatay. Ha? Kaya ngayon ko lang ilalabas ang galit ko. Habang sinasabi yon ni Rolando, hawak-hawak nito ang manok na walang buhay. Pinangas ito ni Rolando. Pinutol yung ulo tapos kinain ng buo. Hanggang sa paa na lang ang natira. Yung paa itinapon sa bintana. Tapos unti-unti itong lumalapit sa batang si Reggie. Salamat na rin dahil iniwanan ako ni kumpare ng masarap na pagkain. Tay, anong gagawin mo sa akin? Nakita ng bata na lumabas ang pangil ng tatay niya. Tapos hinawakan siya nito sa magkabilang balikat. Akmang kakagatin na nito yung liig ng bata nang biglang nakarinig siya na parabang may sumampal sa pisngi ng tatay niya. Taob si Rolando nung oras na yon at nakahawak siya sa pisngi niya tapos hindi makabangon. Sino sumampal sa akin? Tay, ano nangyayari sa iyo, Tay? Dalian mo! Lumabas ka na hanggat hindi siya makatayo. Tumalon si Reggie sa bintana tapos pinuntahan yung nanay niya. Nay, halika umalis na tayo. Pumunta tayo kay Tata Valencio. Pumunta sila sa bahay ng matandang Valencio. Pero bago pa sila makarating doon nasa lubong nila si Benny. O tignan mo nga naman ang sinuswerte. At saan naman kayo pupunta na magnanay? Ikaw ang nangyanggaw kay tatay. Oo, tama. Siya yun. O ngayon, may magagawa pa ba kayo, ha? Unti-unti yun lumalapit sa kanila habang lumalabas ang mga matatalas na kuko sa daliri. Lumalabas din ang matulis nitong pangil na animoy hindi na nag-aalinlangan na magpakilala sa mga tao. Ang hindi alam ni Benny, si matandang Valencio ay nakatingin sa kanila. Bago pa man makalapit si Benny, agad siya nitong hinampas ng malaking kahoy sa likod. Kasunod nun, ang pagpalo nito sa ulo ni Benny. Dalaan niyo! Tumakbo na tayo sa bahay! Mabilis silang nagtatakbo sa bahay. At pagsapit doon, nakita nilang naroroon ng matandang amo nila sa bukid. Amo? Ano pong ginagawa niyo po rito? Ay, di humingi ako ng tulong kay Valencio. Ay, hindi ba nga sabi ninyo niyanggaw ang tauhan ko? Opo, nandun po siya sa bahay ngayon. Para po siyang nag-iiba na eh. Valencio, pakitulungan naman. Kaya nga po sinundan ko sila. Kukunin ko sana sila sa bahay kaya lang nasa lubong ko at hinarang sila nung dayo. Salamat po sa pagtulong niyo po sa amin. Maya-maya pa, may kumatok sa pintuan nila. Bubuksan sana ito ng matandang amo pero sinabihan ni Tata Valencio na huwag magbubukas dahil kakaiba ang nararamdaman nito sa paligid. Sino ka? Bago kita pagbuksan, magpakilala ka muna.
Aba, lumalakas pa talaga yung katok ah. Buksan mo ito. Buksan mo, sinabi. Buksan mo ito. Akin na ang mag-ina ko. Hindi! Di ba sinabi mo kanina hindi mo ko anak? Naituto ba yun? Ha? Sinabi yun ng tatay mo? Oo, inay. Ay naku, itong magnanay na ito. Huwag na muna kayo magsisihaan. May mga kakaibang tao sa labas. Alam na rin pala ng matandang amo na hindi basta tao yung nasa labas. Dahil nga ito ay meron na rin karanasan pagdating sa mga aswang. Ay Valencio, anong gagawin nating paraan? Reggie, nasan ba yung kaibigan mong duwende? Hindi ko po makita, basta nandyan lang po siya sa gilid nagmamasid. Pumasok ang matandang Valencio sa kwarto. Paglabas nito, meron siyang bit-bit na buntot pagi. Hinagis niya ito sa matandang amo. Ay, tama. Ay, meron ka pala nito. Ay, kapag nahagip nito ang aswang, nasisiguro kong tatakbo mga yan. Ang bata ay binigyan niya ng patalim. Tapos sinabi ng matandang Valencio na yung patalim na yon ay kailangan basbasan ng mabilisan ng alaga nitong duwende. Ide! Nasaan ka, Ide? Magpakita ka, basbasan mo itong punyal na ito. Hindi nagpakita ang duwende nung oras na yon. Pero ramdam ng bata na parabang unti-unting bumibigat ang punyal na ibinigay ng matandang Valencio. Ang bigat! Parang mahulog! Hawakan mo maigi. Buksan nyo ito. Buksan nyo ito. Nandun pa rin pala sa labas ang dalawa at hindi pa rin nagpapapigil. Tatlong malalakas na halipaw ang nadinig nila ng oras na yon kasabayang sigawan ng dalawang nilalang sa labas. Maya-maya pa tumahimik na ang buong paligid. Tao po. May tao. Valencio, may tao. Tao po. Kapanalig? Teka, si Canole yan. Sandali lang at pagbubuksan kita. Oh, Canole, bumalik ka. Napadaan lang. Kagagaling ko lang sa isang misyon. Bakit may aswang dito? Tatayo ng batang to. Ha? Yung isa, yun ang nangyanggaw sa kanya. Ganun ba? Nasaan na sila? Tumakbo na. Bata, halika rito. Bakit po? Alam mo bang magagamit mo yung gabay mong duwende para pagalingin ang tatay mo? Hindi ko po alam yun. Wala po akong ideya pagdating po sa ganyan. Huwag ka mag-alala. Gagayad ka namin. At ng gabay mo. Hindi ba, kaibigan? Oo! Handa akong tumulong. Basta magtanong lang sila. O hindi ba? Narinig mo? Sige. Ay, Diyos ko. Duwende nga yan. May duwende. Opo, amo. Hindi ko po alam kung paano siya napunta dyan. Basta't palagi niya po kasi akong sinusundan. Si Leonila nung oras na yon ay nakita rin ng duwende. Katunayan, hinimatay ang nanay ni Reggie, kaya't hiniga muna nila ito sa kwarto. Natakot ang nanay ko sa'yo, Ide. Sa una lang yan, huwag ka mag-alala. Nandun pa rin si Canole nung oras na yon. Tapos ang matandang amo nagpaalam na't uuwi na raw. Ay, Valencio, ako'y uuwi na. Uuwi na ho ba kayo? Hatid ko na ho kayo. Ay, hindi na iho, hindi na. Sige po, mag-iingat po kayo ha. Salamat. Nagkwentuhan sila. Ikinuwento ni Canole ang pinagdaanan niya nung mga nakaraan. Ayon dito, nakapatay siya ng isang mataas na uri ng gabunan. Gabunan?
Ano po yung gabunan? Ang gabunan ay isa sa pinakamataas na uri ng mga aswang. Yung nangyayari dito, wala pa ito iho. Pero naniniwala ako na kapag naging isa kang albularyo, dadanas ka rin na magkakaroon ka ng kalaban na ganon. Katulad na lang ni Kapanalig. Oo, totoo yun. Ibig mo sabihin, Tata Valencio, may nakalabang ka na rin na gabunan noong araw? Oo. Pero nang ako'y tumanda na, medyo naglaylo na ako dyan. O teka, bakit nasa iyo yung punyal ko? Ay, Kanole, pinahiram ko muna sa kanya. Aba, mukhang binasbasan ng duwende ah. Kaya po pala biglang bumigat to. Uy, tama-tama. Ang punyal na yan ay pinamana ko kay Kapanalig. Mukhang sa kanya ko na ipapamana. ayos. Sige, ikaw na magtatangan yan. Tapos may basbas na nung gabay mo eh. Hindi ba, kaibigan? Oo, mabilisan lang. Salamat naman kung ganun. Huwag mo siyang pababayaan ha. Teka, Kanole. Hindi ba ngayong taon nabanggit mo sa akin, merong 2 sa mag-aaral mo ang magtatapos na ng pag-aaral ng lihim na karunungan. Baka naman pwedeng… Oo naman. Pero syempre, gusto kong malaman muna ng magulang niya. Kailangan merong permiso. Junila, gising ka na pala. Opo. Totoo ba yung mga pinag-uusapan ninyo? Nay. Anak. Totoo ba yung lahat ng yun? Totoo po yun, Mrs. Katunayan, gusto ko siyang maging mag-aaral. Hindi. Ayoko mawali sa akin ng anak ko. Ganun ho ba? Yan ang sinasabi ko, Kapanalig. Hindi natin pwedeng basta kunin ang bata kapag walang permiso mula sa magulang. Lalo na't yung tatay na Yanggaw. Nasaan si Rolando? Ano nangyari sa kanya? Huwag po kayo mag-alala. Nagpakalayo-layo muna sila. Parehas silang sugatan. Pero natsyatsak ko. Bukas na bukas uuwi rin yun. Tulungan niyo po kami. Baka po kung ano na nangyari sa asawa ko. Huwag po kayo mag-alala. Kami pong bahala ron. Kinabukasan, hindi umuwi si Rolando. Pinuntahan nila ito sa bukid pero wala ito roon. Kasama nila noon si Kanole at ang kapanalig nitong si Valencio. Nasaan kaya si Itay? Saan ba siya madalas nagpupunta? Dito lang po siya madalas pumunta eh. Ayun sila! Ha? Oo nga no. Ayun sila! Nakita nila yung tatay at yung dayo nandoon sa ilalim ng puno at kumakain. Nilapitan nila ito tapos tinanong kung umasta yung 2 para bang walang nangyari kagabi. Rolando? Bakit? Bakit di ka umuwi? Anong hindi umuwi? Kayo ang hindi umuwi. Kararating ko lang dito sa bukid ah. Ito nga't kumakain kaming 2 ni Pare Benny. Oh, kain tayo. Baka gusto niyong tikman tong napakasarap na pagkain namin. Pagkain? Pagkain ng aswang? Teka, ano bang sinasabi mo dyan? Meron ko bang pruweba dyan sa sinasabi mong yan? Meron ako. Alam kong niyanggaw mo yung tatay ko. Alam kong aswang ka. Pare, pagsabihan mo nga tong anak mo, pare. Ikaw, halika nga rito. Bitiwan mo ako, Itay. Hindi naubra sa akin yung mga paganyang-ganyan mo. Aba, at sumasagot ka na ha? Akmang pipingutin ni Rolando yung anak pero pumapalag si Reggie. Sa tuwing magtatangka itong humawak sa tenga ng bata, agad itong sinasalag ng bata. Tay, wala ka bang natatandaan sa mga nangyari? Ano bang sinasabi mo ha? Wala akong alam dyan basta nagising ako sa bahay. At magdamag ko kayong inaantay. Pero hindi kayo dumating.
Ikaw, Leonela, huwag mo sabihing naglalandi ka na naman. Tandaan mo, minsan mo na akong iniputan sa ulo. Nagpabuntis ka nga kay kumpare bago siya mamatay eh. Kaya yan, nabiyayaan pa tayo ng isang batang walang kwenta. Tumigil ka na. Ano bang sinasabi mo? Bakit, Leonela? Akala mo ba hindi ko alam na nagtaksil ka sa akin noon? Akala mo ba hindi ko alam na hindi ko anak ang batang yan? Manloloko ka. Taksil! Malandi! Nalungkot ang batang si Reggie sa lahat ng nadinig nito. At kung titignan nga naman kasi ang itsura ng bata, hindi ito kahawig ng tumatayong ama na si Rolando. Pero hindi yan ang pinunta namin dito. Teka, sino ka ba ha? Hoy! Leonela! Ayos! Nakabingwit ka ng bata. Ano bang sinasabi mo, Rolando? Hindi nga kami magkakilala ng taong yan. Kilala kita, Leonela. Mahilig ka sa gwapo, katulad ni kumpare. Porke lamang sa akin ng 7 paligo yung kumpare ko, bumigay ka na. Binuka mo na ang perlas ng silangan. Huwag kang bastos, pare. Anong bastos? Hoy, bata. Huwag mo kong tawagin pare. Isa ka lang kutong lupang maliit. Wala ka pang karanasan sa buhay. Ako matanda na ako. Ikaw bata ka pa. Kaya huwag mo kong tatawagin pare. Baka hindi mo alam. Mas matanda pa ako sa'yo. Come on. Sino namang maniniwala sa'yo? Tama na! Sumama ka sa amin, Rolando. Pilit nilang hinatak si Rolando. At hindi naman ito nakapalag dahil nang tigalpuhin siya ng matandang Balencio. Hindi na ito nakakilos hanggang sa maiuwi ito sa bahay. Huwag kang susunod ha. Sa oras sumunod ka, mayayari ka na sa akin. Away pamilya. Bahala kayo dyan. Ba't ako makikialam sa away pamilya? Hanggang ngayon, nagpapatay-malisya ka pa rin. Pero wag akong makakakita ng isa pang pagkakataon. Hindi lang latigo aabutin mo sa akin. Gagamitan kita ng sibat ng kalangitan at sisiguruhin ko sa iyong magiging abo ka. Baliw! Anong sibat ng kalangitan ang sinasabi mo? Hindi totoo yun. Pag-uwi sa bahay, halos wala pa rin kilos noon si Rolando. Hanggang sa sinabi ni Canole na kausapin na ni Reggie ang gabay nitong duwende. Ide, meron ba talagang paraan para matanggal ang pagiging aswang ng itay? Sigurado ako, pag dilim, magbabago na naman siya ng hindi niya alam. Meron! Mag-uusap tayo. Pero dun sa likod, dalhin mo. Pagpunta sa likod ng bahay, nagulat ang batang si Reggie dahil may nakatubong isang halaman. Nasa tanang buhay nito para bang ngayon niya palang nakita. Kunin mo ang halaman na yun. Ha? Anong klaseng halaman to? Bakit parang ngayon ko lang to nakita? Basta wag ka nang magtanong. Kinuha naman ni Reggie ang nasabing halaman. Tapos, ang sabi ng duwende, usalan niya raw ito ng dasal. Ang dasal ay manggagaling mula sa bulsa ng duwende. Nilabas niya ang isang papel na medyo kulay kalawangin. Nang buksan niyo ng bata, nakita niyang may mga nakasulat doon sa wikang Tagalog tapos nakasalin sa Latin. Naintindihan mo ba? Oo. Tapos ang dahon na yan. Durugin mo sa iyong palad at yung katas niyang kunin mo, ipainom mo sa tatay mo. Madali ka. Oo. Mabilis nagtatakbo ang bata at ginawa nga niya ang sinasabi ng duwende. Dahil sa hindi pa rin noon nakakakilos ang tatay nito, sinungal-ngal niya sa bunganga ng tatay niya yung mismong dahon na nilosok niya sa kanyang mga palad.
Napasuka yung tatay nito at ang isinukat niya, mga ulo ng daga na sariwang-sariwa. Pagkatapos nun, hinanting ni Tandang Valencio at Canole si Benny sa kasamaang palad na katakas na ito sa lugar na yon, at ang bukid na kanyang tinatrabaho'y pinabayaan na rin. Makalipas pa ang isang araw, nagpaalam na si Canole. Kailangan na nitong umuwi sa bahay niya. Babalik po kayo rito, Mamang Nole? Oo, pero marami kasi akong pinupuntahan. Hindi ko may papangako na agaran ako makakabalik, ha? Okay lang po yun. O kaibigan, ikaw nang bahala sa kanya. Sige! Mahal? Rolando, pwede ba tayo mag-usap? Oo naman. Doon tayo. Dito ay nag-usap ng masinsinan si Rolando at si Leonila. Humingi ito ng tawad sa lahat ng nangyari. Patawad, mahal. Baka pwedeng magsimula tayo uli. Oo, sige. Yung sinasabi mo na sinabi ko daw tungkol kay kumpare, yung namatay nating kumpare. Sinabi ko ba talaga yon? Oo, sinabi mo yun. Mahal. Di ba, oo na, Rolando, inaamin ko nang hindi ka ang tatay ni Reggie. Mahal. Gusto ko sanang mangyari. Umalis na tayo rito sa lugar na ito. Pag nakaani na tayo. 1 linggo na lang naman aanihin ni Palay eh. Talaga? Oo. Sama natin si Reggie. Magpakalayo-layo tayo. Magsimula tayo ulit. Sige. Makalipas ang 1 linggo, nagpaani na sila ng palay. At katulad ng napag-usapan, magsisimula sila uli. Pero kailangan nilang lumayo sa lugar na yon. Ano tay? Naialis tayo rito? Oo. Lalayo tayo rito. Uwi tayo ng Mindoro. Meron kaming lupa doon. Total, di pa naman kayo nakakarating doon sa lugar namin, di ba? Pero tay, anak. Sige na. Magpapaalam muna ako kay Lolo Valencio. Sige, dali mo. Malungkot ang bata nang magpaalam ito kay Tandang Valencio. Wala naman siyang magagawa dahil desisyon yon ng magulang ng bata. Patawad po, Tata Valencio, pero kailangan ko na pong umalis. Doon ko na rin po ipagpapatuloy ang pag-aaral ko sa eskwela. Ganun ba? Wala tayong magagawa kung gusto nang lumayo ng magulang mo, pero sa isang banda, iho. Mas mabuti nga yon na lumayo na lang kayo sa lugar na ito. At ikaw naman kaibigan, gabayan mo siya ha? Pati ang kanyang pamilya. Masusunod po! Salamat naman kung ganon. Pumunta sila ng Mindoro. Dito ay meron palang lumang bahay, ang pamilyang yumaong ni Rolando. Mukha namang maayos ang bahay na yon at mukha namang tatagal pa ng mahigit 10 taon. Tay, dito tayo titira, tay? Oo. Dito tayo titira. Okay pa naman tong bahay ng magulang ko eh. Konting kumpuni lang. Kahit papano marunong naman ako sa construction. Tumulong din doon ang bata hanggang sa nang matapos nilang kumpunihin yung bahay. Nay, ano yun? Paano ako mag-aaral dito? Parang ang layo ng eskwelahan. Sanay ka naman maglakad, di ba? Oo, Nay, pero Reggie, tiyagaan lang hanggang sa makapagtapos ka ng pag-aaral. Wala tayong pagpipilian eh. Di ba napag-usapan na natin to? Oo, Itay. Siya nga pala, Itay. Hindi ba talaga kayo naniniwalang meron akong gabay na duwende? Anak, di ba sinabi ko naman sa'yo na yung mga usapin na yan sa nakaraan? Kalimutan na natin yan. Magbagong buhay na tayo. Okay? Masakit para kay Reggie kalimutan ng lahat ng yon.
Ganun pa man hindi mapipigilan ng magulang niya ang sarili nitong kagustuhan. Hanggang sa isang araw, meron siyang nakausap na isang ekstrangherong lalaki. Nakasuot yun ng sombrerong malapad. May bitbit itong lingkaw. Nakasuot ng pambukid at nakayapak. Bata, Bakit po? kayo ba yung bagong lipat dyan? Opo. Mabuti naman at meron ng taong tumira dyan. Bahay po yan ng magulang po ng stepfather ko. Ganun ba? Bata, nakita ko meron kang alagang duwende. Po, nakita niyo po? Oo naman. Meron yata akong third eye. Kung di ako nagkakamali, mahilig kang tumuklas ng mga bagay-bagay. Paano niyo po nasabi? Sa nakikita ko sa iyo, marami ka pang hindi natututunan. Bata, isang buwan na lang at malapit ng mahal na araw. Gusto mo bang kumuha ng mutya? Mutya? Para saan naman po yun? Hindi ba nasabi sa iyo ng pinanggalingan mo? Ang mutya ay nakapagdadagdag ng lakas at proteksyon sa katawan. Balang araw magiging albularyo ka, bata. At kakailanganin mo yon. Talaga? Oh, gusto mo bang sumama sa akin? Kasi... Sige na, baka magbago pa isip ko. Pinag-isipan noon ng bata ang magiging desisyon niya dahil nga ayaw na nitong balikan ang nangyari sa nakaraan, lalo na't ayaw na ayaw itong gawin uli ng kanyang mga magulang. Lumipas ang isang buwan, nakaramdam ng kakaiba noon si Leonila sa katawan. Nagsusuka ito at madalas na mahilo. Oh, mahal, ano nangyayari sa'yo? Para ako masusuka. Mukhang nakabuo tayo, mahal ah. Sana nga. Nang marinig yon ni Reggie, natuwa ito dahil magkakaroon na siya ng kapatid. Nay, totoo bang buntis ka, Nay? Hindi ko alam, pero parang oo eh. Yes! Magkakaroon na ako ng kapatid! Nang sumapit na ang mahal na araw, naging abala ang kanyang ama at ina dahil sila yung taong madalas nagsisimba. Ang batang si Reggie naman ay hindi sumasama sa simbahan. Sinamantala nito ang pagkakataon na sumama sa lalaking hindi niya kilala. Pumapasok sila sa kagubatan para mangalap ng mutya. Bata, tignan mo yon. Ano yun? Diyan sa kalagitnaan ng matinik na kawayan na yan, may makukuha ka dyan na mutya. Talasan mo mata mo. Nasisiguro ko sa iyong makikita mo ang kakaibang umiilaw sa loob niyan. Ha? Oo nga! May umiilaw nga sa loob! Nakita ni Reggie yung kakaibang bato na nakasabit doon. Unti-unti niya itong nilapitan. Niransak niya ang tinik ng mga kawayan hanggang sa maabot niya yung nakasabit sa tinik. Meron itong tali na kulay itim. Wow! Ang ganda nito! Pagtingin niya sa lalaki, bigla na lang yon nawala. Agad niya itong isinuot sa kanyang dibdib at nakaramdam siya ng kakaiba. Tuwang-tuwa siya nung araw na yon, kaya't mabilis siyang umuwi sa bahay. Teka, wala pa si nanay at tatay? Asan kaya sila? Pagdating nila sa bahay, ikinatuwa ng bata ang balita na tunay ngang buntis ang nanay niya. Ayon dito, nagpatingin sila sa isang doktor. Kumpirmadong buntis nga ang nanay. Yes! Magkakaroon na ako ng kapatid sa wakas. Kaya nga, Reggie, pag-iigihin mo ha. Gusto ko, paglabas ng kapatid mo, marami siyang may susuot na mga lampin, may pagkain, may gatas. Opo, itay. Pag-iigihin kong magtrabaho.
Ang naging trabaho nila doon ay pagbubukid. Bukid ang inalisan nila sa dating lugar, kaya't bukid din ang naging trabaho nila doon. Mabilis na lumipas ang 4 na buwan. Malaki na ang tiyan ni Lonila. Napansin noon ng bata simula mapunta sa kanya ang mutya na nanggaling sa puno ng kawayan. Para bang nadagdagan ang lakas niya. Tapos hindi nito napapansin. Ang gabay nitong duwende ay hindi na nagpakita. Magmula nang mapa sa kanya ang mutya na yun. Kung sa bagay, hindi naman ito hinahanap ng bata. Isang gabi, yung tatay niya ay nakainom ng alak. Lunila! Lunila! Oh! Lasing ka na naman. Ano ka ba? Ngayon lang to. Ngayon lang. Laki na ng tiyan mo, mahala. Hinihimas-himas ni Rolando ang tiyan ng asawa niya. Napansin noon ni Reggie na para bang merong kakaiba sa tatay niya. Alam mo, Lunila, magmula nang malaman kong butis ka, talaga namang iba yung tuwang naramdaman ko. Kasi siyempre magkakaanak na tayo. Nasaan na ba si Reggie? Nandito ako, tay. Anak, yung pangako mo di ko kasi pwedeng iwan ng nanay mo eh. Dito ka lang, dito lang ako. Ikaw na mag-asikaso sa bukid, ha? Oy, tay. Naging abala noon si Reggie sa bukid. Hanggang sa isang hapon, pag-uwi nito sa bahay, laking gulat niya dahil umaaray ang nanay niya. Napakasakit daw ng tiyan nito. Habang ang tatay niya ay walang magawa, tumutungga pa nga ito ng alak. Aray! Sakit ng tiyan ko! Rolando, dali mo na ako sa ospital. Anong ospital ang sinasabi mo dyan, ha? Anong ospital? Habang ganon ang sitwasyon, nakadinig sila ng huni ng ibon na tiktik. Nay, pumasok kayo, may tiktik! Mabilis namang pumasok si Leonila sa loob. Habang ang tatay nitong umiinom, patuloy pa rin sa pag-iinom. Maya-maya pa nakarinig sila ng napakalakas na angin. Yung angil na parabang agresibong sumunggab sa tao. Ano ka? Sinunggaban na pala ng tiktek ang tatay niya. Nang makita yon ni Reggie, agad niyang binunot ang kanyang punyal. Sinugod nito yung tiktek pero huli na. Patay na yung tatay ni Reggie nung oras na yon. Tay! Tay! Kalunos-lunos ang sinapit noon ni Rolando. Sa maikling minuto lang nagawa nitong waraki ng katawan ng tatay niya. Nang dahil doon, dalawa na lang sila ang naiwan. Hindi nagtagal, pinalibing nila si Rolando. Natatakot kasi silang balikan sila nung tiktik. Ayon sa mga tao doon, kadalasan ang binibiktima ng mga tiktik, yung buntis. Marahil inuna lang nito yung taong pwedeng magtanggol sa buntis. Nay, malis na kaya tayo rito, Nay? Saan naman tayo pupunta? Bumalik na lang po tayo sa dating bahay natin. Doon po malapit kila Lolo Valencio. Plano na yon ng magnanay. Kaya't nang mailibing noon si Rolando, maggagayak na sila ng mga gamit. Kaya lang tila ba hindi nakikisama ang panahon dahil madalas ang pag-ulan, kasama nito ang malakas na hangin. Hanggang sa isang gabi, patulog na sana ang magnanay. Tapos ang plano nila kinabukasan aalis na sila sa Mindoro. Hanggang sa... May tao.
Nay, huwag kayo magbubukas. Magandang gabi ho. Pakibuksan po ng pintuan. Pwede ho bang humingi ng pagkain? Walang pagkain dito. Sino ka ba? Ang bilis mo namang makalimot. Ano? Naalala niya ang boses na yon. Hinding-hindi siya magkamali. Yon ang boses nung lalaking nangyanggaw sa tatay niya. Bitbit ang kanyang punyal. Akmang lalabasin ito ni Reggie pero pinigilan siya nung nanay. Nay, bitiwan mo ko. Siya yung nangyayanggaw kay tatay. Naniniwala ako, Nay. Siya din yung sumira sa katawan ni Itay. Huwag kang lalabas. Wala kang laban sa kanya. Hindi. Meron akong punyal, meron akong mutya, tapos meron akong... Ide? Oo. Matagal nang hindi nagpapakita sa akin si Ide. Sinong Ide? Yung gabay kong duwende, Inay. Dito lang naisip ni Reggie na oo nga. Matagal nang hindi nagpapakita si Ide. Wala naman na ideya ang bata kung bakit hindi na nagpapakita yung duwende. Maya-maya pa, may tumadyak sa pintuan ng kubo, kaya't nakapasok na yung kumakatok doon. Ikaw? Oo, ako nga. Hindi lang ito ang pumasok. Dahil sa bintana'y meron ding dumaan. Kitang-kita yon ni Reggie. Mga lalaking napakapapangit ng itsura. Sige mga tiktik, kainin nyo na ang buntis. Hindi! Anong kainin ang sinasabi ninyo dyan? Pilit nang lalaban yung bata. Hawak ang kanyang punyal. Hinahalipaw niya ang nagtatangkang lumapit sa nanay niyang buntis. Nung mga oras na yon naiisip niya ang duwende. Pero hindi ito nagpapakita kahit na anong tawag niya. Sige, subukan nyo! Wala ka nang magagawa. Sa amin na ang kapatid mo. Halipaw dito, halipaw doon. Ginagawa yon ni Reggie upang maprotektahan ang kanyang nanay. Kaya lang dahil sa dami ng bilang ng mga ito, walang nagawa si Reggie nang bitbitin ng mga tiktek ang nanay niya at itinakbo sa kadiliman. Isang malakas na sigaw na lang ang narinig ni Reggie. Pagkatapos noon, umalis na ang lalaki sa harapan at sinabing, Nagtagumpay na kami. Nakain na namin ang kapatid mo. Hindi! Inay! Pumasok siya ng kagubatan sa pagbabakasakaling makikita pa nito ang kanyang nanay. Nakita nga niya ang nanay niya pero wala na itong buhay. Hindi! Inay! Agad na kumalat sa buong baryo ang nangyari. Sabi nga ng kapitan ng barangay na yon, dapat ay nung mangyari sa kanyang ama ang kalunos-lunos na yon, dapat daw sa mga sumunod na araw kahit pa bumagyo o lumindol, umalis na silang magnanay. Tik-tik na aswang! Sila ang pumatay sa kapatid kung hindi pa'y sinisilang at sa inay. Lahat ng makakadinig ng kwento ng batang si Reggie ay labis na nasasaktan. Yung iba pa nga rito ay pasimpleng nagpupunas ng luha. Ngayon nag-iisa na lang ang bata sa bahay. Ide? Nasaan ka na ba, Ide? Magpakita ka naman sa akin, oh. Nagtatampo ka ba? Ang tagal mo nang hindi nagpapakita sa akin. Bakit di mo kami tinulungan?
Nasaan kay de? Habang sinasabi yon ng bata sa likod ng bahay, napansin niya sa gawi lang doon kung saan merong nakapahalang na sanga ng kawayan. May gumagalaw doon na maliit na tao. Nilapitan ito ng bata pero paglapit niya bigla na lang itong nawala. Ide! Kasalanan mo to kung bakit nagkaganito ang mga mahal ko sa buhay. Hindi ko kasalanan na nangyari sa'yo. Andiyan ka pala. Bakit mo ako iniwan? Hindi ba ibinilin sa'yo ng albularyo na wag mo kaming pababayaan? Di ba? Di ba? Hindi ko kasalanang lumayo. Mas pinili mo ang ganyang buhay. Naniwala ka sa bertud na nakuha mo sa kawayan. Ano? Anong sinasabi mong bertud? Ayon sa paliwanag ng duwende, ang bertud na nakita niya sa tinik-tinik na kawayan ay nanggaling sa aswang. Ibig sabihin, dumistansya ang duwende simula nang mapa sa kanya ito. Ano? Hindi kita maintindihan. Anong bertud? Teka, nasa na ba yun? Hinahanap ng bata yung sinasabing bertud na nakuha sa kawayan. Pero wala na ito roon. Ayon sa duwende, kusa na itong umalis nang makuha nito ang pakay sa pamilya niya. 3 agad sa mahal niya sa buhay ang nakuha ng mga yun nang walang kahirap-hirap. At ayon pa sa duwende, si Reggie daw ang nagbukas ng pintuan upang magbigay daan sa mga aswang para masagawa ang masama nitong balak sa kanyang mahal sa buhay. Kasalanan ko? Kasalanan ko kamo, Ide? Oh, hindi ka kasi nakinig sa akin nung araw na yun. Sinasabihan na kitang huwag kang sumama sa lalaking yun. Pero nagpumilit ka. Malakas ang bertud na yun. At kung hindi ako lalayo, baka ako naman ang mapahamak. Ganun pa man, binabantayan kita ng palihim. Bakit di mo sinabi sa akin, Ide? Hindi ko kasalanan yan. At ang tanging may tutulong ko lang sa'yo, magsumbong sa albularyo. Sinong albularyo? Si Tata Valencio ba? Hindi, patay na si Valencio. Ano? Mas lalong nang lumo ang bata nang malaman nitong patay na ang matandang albularyo. Ayon pa sa duwende, ang kinamatay ng matanda ay katandaan. Nang dahil doon, wala na siyang mapiling puntahan. Hindi na niya alam kung saan pa sa susulok ng mga panahon na yon. Ano nang mangyayari sa akin ngayon? Papaano ko sila gagantihan? Ngayong... Huwag kang mag-alala. Huwag mong kakalimutan na meron pang isang albularyong nabubuhay. Sino? Si Manong Noli ba? Oh, ang may tutulong ko na lang sa'yo, isumbong sa kanyang lahat ng nangyayari dito. Pero nasan siya? Bakit hindi siya dumating nang kailangan ko siya? Huwag mong sisihin yung tao. Hindi lang ikaw ang humihingi ng tulong. Nag-iisa lang siya. Hindi pwedeng sabay-sabay. Napaluhod na lang ang batang si Reggie habang sinasabi ang mga yon. Makalipas ang isang araw, dumating na si Kanole. Oh, Reggie. Manong Nole. Patawarin mo ako. Hindi ako kaagad nakapunta. Marami kasi akong inasikaso. Tsaka isa pa, hindi ko naman alam na dito pala kayo nalipat. Nagsumbong lang sa akin yung gabay mong duwende. Wala na po sila.
Huwag kang madanagan. Isipin mo na lang. Masaya na sila ngayon kung nasaan sila. Paano po kung mag-iisip ng ganon? Nakita ko kung paanong ginawa nila sa kanila. Tama na. Huwag ka mag-alala. Gaganti tayo. Muli humingi ako ng tawad sa'yo dahil hindi kita agad natulungan. Okay lang po. Alam mo na bang patay na si Tata Valencio? Opo. Sinabi sa kanya ni Canole yung sinabi ng duwende kung bakit ito dumistansya. Tanggap naman yon ni Reggie na siya ang nagkamali at kung bakit nangyari yon sa kanyang mahal sa buhay. Kinupkup nito ang batang si Reggie. Inuwi ito sa palayan at doon tinuruan kung paano matuto sa panggagamot. Kaakibat ng pag-aaral ni Reggie sa lihim na karunungan, ang plano nitong balang araw makakaganti siya sa mga aswang na gumawa noon sa kanyang mga magulang. Fast forward, mabilis na lumipas ang panahon. Marami nang natutunan si Reggie at nang ito'y magtatapos na, muling nagpakita sa kanya ang gabay nitong duwende. Maestro, ako po talaga nagpapasalamat po sa inyo, pero siguro naman po nababasa ninyo ang aking isipan. Hindi po mawala sa isipan ko ang mga nangyari sa nakaraan. Alam ko pong, Reggie, dahil ikay marunong na, karapatan mong gawin yan. Malaya ka. Ide? Oo, si Ide itong nasa balikat ko. Natuwa siya nang muling makita nito ang gabay niyang duwende. At sinabi ng duwende na siguradong sa panahon na yun, hindi na malilinlang ang kaibigan niyang Batang Albularyo. Pinili ni Reggie na bumalik sa Mindoro dahil inaasahan niyang muling magkukrus ang landas nila ng mga tiktek at ng isang yun. Isang araw, nagtungo siya sa gilid ng dagat dahil ang plano niya ay kukuha siya ng buntot pagi. Dahil sa ito'y nabaunan na ng mutya ng tubig sa katawan, hindi siya nahirapan na manghuli nun. Ito ang gagamitin ko. Sisiguraduhin kong mamamatay kayo rito. May tanong ko lang sa'yo, Reggie. Saan na napunta yung bertud ng aswang? Wala na. Di ba nga bigla siyang nawala sa akin? Ah, ganun ba? Oo nga pala. Ano nang plano mo ngayon? Ano pa? Bago ako tumulong sa iba, aasikasuhin ko muna ang nangyari sa nakaraan. Sisiguruhin ko yan, Ide. Nandito lang ako, hindi kita iiwan. Basta't sundin mo ang lahat ng natutunan mo sa iyong maestro. Huwag na huwag ka nang magpapalinlang sa kaliwa. Oo, isang malaking pagkakamali ang lahat ng yon. Binilad niya ang mga buntot pagi. Dalawang malaki yun na merong mga tinik-tinik sa bandang dulo. Kinabukasan nagpunta ito ng palengke. Gusto niya kasing kumain ng karne. Sa tagal kasi ng panahon, tandang-tanda ni Reggie, 4 na beses lang siyang nakatikim ng karne ng baboy nang ito ay nag-aaral ng lihim na karunungan. Dito niya nakilala ang isang babaeng nagpatibok ng puso niya. Oh, karne po kayo dyan, karne po kayo dyan. Wow, ang ganda ni ate. Ang ganda niya. Aray, tumabi ka nga dyan. Nakita mong meron akong bitbit, pahara-hara ka dyan. Ibibili ako ng baboy eh. Menchi, pagbentahan mo nga to. Ano sa'yo? Pabili nga po ng 1 kilong karne ng baboy. Nakapako ang tingin niya sa babaeng yun. Hanggang sa napansin ng babae
na para bang ayaw nang alisin ni Reggie ang paningin niya sa kanya. Excuse me, ito na po yung baboy. Hoy, ano ba? Bibili ka ba o hindi? Opo, ito na po yung bayad. Pasensya na po. Nabighani talaga siya sa babaeng may pangalan na Menchi. Kaya't simula nang makita niya babaeng iyon, hindi niya na ito tinigilan. Yung lalaking masungit, tatay pala ni Menchi. Ano? Magpapaligaw ko rito? Hoy bata, Hindi po ako bata, mukha lang po akong bata. o sige sabihin na natin ganun. At ano namang ipapakain mo sa anak ko? Sobra naman ho kayo manlait. Kung kayo nga tindero lang kayo sa palengke. Ako, meron akong sariling bahay. Pilosopo tong batang to. Maniwala po kayo sa akin. Hindi ko po pababayaan ang anak nyo. Dahil isa po akong... Isa kang ano? Isa kong batang weirdo? Hindi na nga po ako bata. O sige sabihin na natin ganun. Ano ba yung mga nagsabit sa'yo? Ha? Anting-anting? Wag niyo... Naku! Hinawakan! Bakit? May problema ba doon? Kabilin-bilinan sa kanya ni Kanole na wag ipapahawak sa kahit sino ang kanyang anting-anting na nakasabit sa dibdib. Dahil sa nahawakan ito ng tatay ng babae, bigla itong nawalan ng malay. Nang mawalan ito ng malay, 1 linggo itong hindi nagising at nandun ang pagkakataon ni Reggie para ligawan ng babae. Laking gulat ng tatay noon dahil paggising nung tatay ay sila na ng anak niya. Ano ka mo? Menchi anak, pumatol ka rito sa batang to. Tay, meron pa kaming isang sasabihin. Ano yon? May nangyari na po sa amin. Ano? Anak ng... Napakatulis mo naman. Ano ngayon ang plano mo kung mabuntis yung anak ko? Pananagutan ko po siya. Ay naku Menchi, pumasok ka sa isang... kakainis. Wala nang magagawa ang tatay ni Menchi dahil sa tulis ng binatang si Reggie. Iba ang kamandag ni Reggie. Ilang beses lang may nangyari sa kanila na kabuo sila agad. O anong plano nyo? Ngayong nabuntis mo yung anak ko? Titira po kami ron sa bahay ko. Wag na po kayo magalit, tay. Manugang nyo na po ako ngayon. O alam ko. Pag-igihin mo ha. Sa oras na malaman kong pinayak mo ang anak ko, papatayin kita. Tandaan mo yan. Opo. Sa totoo lang wala pang ideya ang tatay ni Menchi na isang albularyo ang napangasawa ng anak niya. Nalaman niya lang ito nang minsan itong pumunta sa bahay niya. Teka, bakit may mga tao rito? Tay, mamaya na po kayo magsalita. May ginagamot po ako mga tao. Ano? Isa palang batang albularyo ang mamanugang niya. Mas lalong nagalit ang tatay ni Menchi dahil nakita nitong wala itong maidudulot na maganda sa anak niya. Pagkatapos gamutin ng mga pasyente, dito na sinimulan usigin ng tatay ni Menchi ang batang si Reggie. Halika nga rito magaling na lalaki. Mag-usap nga tayo. Bakit po? Bakit po kayo nagagalit? Isa ka palang albularyo. Diyan ka ba kukuha ng ibubuhay mo sa anak ko at sa apo ko ha? Hindi po. Nakita niyo naman pong hindi ako tumatanggap ng pera. Yun na nga. Isang kayo kukuha ng pagkain araw-araw? Bukod po sa pagiging albularyo, nagsasaka rin po ako. Menchi, unti-unti nang lumalaki yung tiyan mo. Kunin mo na mga damit mo. Umuwi na tayo sa amin. Ayoko, itay. Ayoko. Menchi, huwag ka makulit. Sasama ka o hindi? Narinig mo naman tayo, di ba? Ano man ang katayuan ko sa buhay, magsasama kami sa hirap at ginhawa. Ganon. Kung ganon, simula sa araw na ito itinatakwil ko na kayo.
Bahala kayo sa buhay nyo. Itinakwil nga sila ng tatay ni Menchi. Samantalang ang nanay noon ay wala namang sinasabi. Mabilis na lumipas ang mga buwan. Patuloy pa rin sa panggagamot ang batang si Reggie. Tinutulungan siya ng duwende sa panggagamot. Katulad ng naipangako nito kay Kanole, siya ang bahala sa lahat. 7 buwan na ang tiyan ng asawa niyang si Menchi. Hanggang sa isang gabi, may nagparamdam na naman sa kanila. Nakadinig siya ng huni ng tiktik. Kasabay noon ang pagsakit ng tiyan ng kanyang asawa. Aray! Sakit ang tiyan ko! Huwag ka mag-alala, andito lang ako. Saan ka pupunta? May tiktik sa labas, kaya ka nagkakaganyan. Kapag naitaboy ko yan, sigurado kong mawawala ang sakit ng tiyan mo. Paglabas ni Reggie, agad niyang nakita yung isang lalaking nakatayo hindi kalayuan sa bahay. Nakasuot yun ng purong itim. Kasabay din noon ang walang humpay na paghuni ng mga tiktik. Oy, at muli kang nagdala ng pagkain. Ano? Anong sinasabi mo dyan? Nakalimutan mo na ba? 3 pagkain ang inalay mo sa amin noon. Baliw! Hindi mo na magagawa pa sa asawa ko yung ginawa mo sa aking mga mahal sa buhay noon. Sa pagkakaalam ko, nag-aalay ka pa rin sa amin ng pagkain. Noon yun! Hindi nyo na magagawa yan ngayon. Nilinlang mo lang si Reggie noon. Oy, may duwende. Mismong ang duwende ang nagsabi kay Reggie na seryosohin ang susunod na mangyayari dahil labis itong napakadelikado. Sinabi ng duwende na higit 3 ang pumapalibot na mga tiktik sa bahay. Pero sinabi din ng duwende na merong tutulong sa kanila. Nariyan lang daw sa paligid at nagmamasid. Hinugot niya ang kanyang punyal. Binasbasan muli ito ng duwende para magkaroon ng malakas na bisa. Agad niyang sinugod ang lalaking yun. Hindi ito lumehes, kaya't nasaksak niya ito sa leeg. Walang iya ka! Ipaghiganti ko sinay at saka sitay! Isang malakas na pagsaksak muli sa dibdibang dinanas ng aswang. Kasabay noon ang malakas na paghatak papaibaba kaya't nahati ang katawan ng aswang. Iyakin pa rin ang bata. Hindi niya kasi mawaglit sa kanyang isip ang nangyari sa nakaraan. Kung titignan halos ganon na ganon ang nangyari. Maya-maya pa, mga tiktik naman ang nagtangkang pumasok sa bahay. Pero sa tulong ng gabay nitong duwende at sa mga orasyon, pinabagsak nila ang mga tiktik hanggang sa hindi na makagulapay ang mga yun sa lupa. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Ano pa? O di pa patayin ko rin kayo katulad ng ginawa nyo sa amin noon. Patayin mo na siya. Dalian mo, baka makawala siya. Walang humpay ang pagsaksak dito sa tiktik. Ganon din ang ginawa niya sa isa. At yung isa pang nagtatangka ng makawala sa ginawa nila. Tuluyan nang nakalipad. Pero hindi katagalan bigla itong lumagapak sa harap nila. Duguan ito at meron pa ring malay. Sinong gumawa noon? Dalian mo! Patayin mo na siya! Saksak na naman ang inabot nito sa ulo. At walang awa si Reggie. Nang hatakin nito papaibaba ang kanyang punyal, kaya't nahati ang katawan ng tiktik. Nagtagumpay ka! Nagtagumpay ka, Reggie! Inay! Tay! Kapatid ko! Naipagtanggol ko na kayo!
Tagumpay ka, Reggie. Maestro, nasaan po kayo? Nandito ako sa bubong. Si Kanole pala ay nasa bubong ng bahay. Ayon sa kanya, siya ang nagpabagsak sa lumipad na tiktik. Napanood ko mga ginawa mo. Mahusay. Sa tulong ng gabay mong duwende na pagtagumpay mong ipaghigante ang mga mahal mo sa buhay. Reggie, magaling ang ginawa mo. Sa nakikita ko sa iyo, okay na. Dapat ka na talagang pakawalan. Maestro, salamat po sa lahat po ng naitulong nyo sa akin. Wala yun. Hindi na ako magtatagal. Maestro, sandali lang po. Saan po kayo pupunta? Ha? E di, marami pa akong pupuntahan eh. Alam mo naman. Pagpasok niya sa loob, si Menchie ay nakatulog. Simula noon, nasabi na ni Reggie sa kanyang sarili na matagumpay nang naipaghiganti niya ang mga mahal niya sa buhay. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito ang ating kwento. Mag-PM na kayo sa aking Viber dahil marami tayong bagong mutya ngayon. 094852-30887. Yan po ang ating Viber at huwag din po kalimutan na mag-comment ng hi o kaya naman hello Commander. Salamat po. Hindi ko nga